kilala kong tupang aking. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito, minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Sang magandang araw sa inyong lahat. Isang pagpapatuloy ng paksa kahapon at pagninilay kahapon ang tinutukoy ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Naalala nyo ba ang ating pinagnilayan kahapon? Hello. Hello. Tungkol saan ang ating pinagnilayan kahapon? Sa mga nagsimba dito, wala yatang nagsimba dito no? Wala ko namumukaan Tungkol sa? Ayun, tungkol sa mabuting pastol. Di ba kahapon pinagdiwang natin ang linggo ng mabuting pastol? Ituloy natin ang pagninilay. Dahil yun din ang paksang pinupunto ni San Juan sa ating ebanghelyo. Nay, tingnan mo ko. Di ba? Mabuting pastol. Sabi mo nga. mabuting pastol. Antok-antok na tayo no? Mabuting pastol. Tuloy natin ang kwento. Tuloy natin ang pagninilay. At isang katangian na matingkad na pinaulit-ulit ni Jesus sa ating ebanghelyo kung paano makikilala ang isang mabuting pastol. At ang katangiang ito ay walang iba, kundi ang katangiang kayang mag-alay ng sariling buhay.
Ganyan daw ang isang mabuting pastol. Kayang mag-alay ng sariling buhay. Dalawang sitwasyon, dalawang pagkakataon ang ipinapakita ni Jesus paano makakapagbigay ng buhay ang isang mabuting pastol. Dalawa, sabi ni Jesus, una, kapag may asong gubat, hindi tumatakas at hindi nang iiwan. Malinaw. Mabuti ang pastol kapag merong asong gubat, hindi iiwan ang kanyang mga tupa. Hindi pababayaan. Hindi tatakbo. Sapagkat ang mabuting pastol, ililigtas ang kanyang mga tupa. Ibibigay ang kanyang sariling buhay. Pangalawang pagkakataon para malaman na mabuti ang isang pastol ay kapag inaalagaan kahit hindi niya tupa. Inaalagaan kahit hindi niya tupa. Madaling alagaan ang isang tupa kung alam mong sayo. Tama ba? 'Di ba? Kung sayo yan eh. Sino may mga alaga dito? Taas nga ang kamay. Anong alaga ninyo? Aso. Pusa. Ano pa? Tao. Si Macho. Tama, may alaga tao. Ilan alaga mo, Macho? Sama mo naman ako doon. May alaga. Tama rin naman, di ba? Alaga, tao. No? Ang hirap mag-alaga ng tao. Lalo na kung yung tao matigas ang ulo. Magaling, ram-ram, no? Di ba? Pag sa'yo yun, madali mag-alaga. Kapag anak mo, pamangkin mo, apo mo, o sarili mong aso, sa'yo, sarili mong pusa. Pero kapag anak ng iba, anak ng kapitbahay mo, aso ng kapitbahay mo, pusa ng kapitbahay mo, aalagaan mo ba? Hello? Yun ang tanong. Di ba nalito ka bigla? No? Kaya doon mo makikita yung tunay na pet lover, yung tunay na magulang, no? Kahit hindi niya anak, dahil ina siya, pag may nakitang batang gagala-gala, ano gagawin mo? Saan ba nanay nito? Di ba hahanapin mo, hindi mo pababayaan? Di ba pag meron ka nakitang aso dyan, dahil ikaw ay pet lover, o ang tawag ngayon, fur parent, di ba? Pag ganun-ganun pang fur parent, pero pag may nakitang asong iba, walang pakialam. Di ba? Pag ikaw talaga ay totoong nag-aalaga, no? Kahit yung mga pag-alagalang aso, yung may mga asong may sugat, no? Nag-aalala ka. Ganon din ang pag-aalaga mo. At ganyan din ang sinasabi ni Jesus. Ang mabuting pastol, kahit hindi kanya, kahit tupa ng iba, aalagaan. Dahil kayang ibigay ang sariling buhay. Ngunit madaling sabihin na kaya mong ibigay ang iyong sariling buhay kung wala namang panganib. Tama ba? Ang dali mong sabihin yun. Nasusubok ang isang mabuting pastol na kayang ibigay ang buhay kung mayroong panganib. Kaya nga, sa panganib na ipapakita kung hanggang saan at ano ang kayang ibigay ng pastol. Ayon kay Jesus, hindi lahat ng pastol kayang ibigay ang buhay. Dahil merong iba, tinatawag na upahan. Alam niyo ba yung upahan? Ano ba yung ibig sabihin ng upa? Yun, binabayaran, di ba? Binabayaran. So, ibig sabihin, merong upahang pastol. Ano yung upahang pastol? Binabayaran para alagaan ang mga tupa. Di ba? Ang isang upahan, kapag may panganib, ibibigay ba ang sariling buhay?
kapag ikaw ay may upahang pastol at dumating ang panganib, ipagtatanggol mo ba ang mga tupa? Hindi ba? Una ka pang tatakbo. Di ba? Una ka pang nawala. Una ka pang nagtago. Bakit? Kasi hindi mo ibibigay ang sarili mong buhay. Dahil ang mahalaga sa'yo, hindi ang tupa, kundi ang upa. Di ba ganon? Ano yung tawag natin doon? Yung walang personalan. Trabaho lang. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Yung walang personalan, trabaho lang. Di ba? Oh, yung akin na, bayad ko. No? Ang galing manghingi ng bayad. Pero pag nagtrabaho, ay teka, nagkukwenta. Ay hindi na yan pasok sa trabaho ko. Kasi upahan. Kaya masasabi mo na makasarili. Dahil una pang tumakbo at iligtas ang sarili. Kapag dating sa kapahamakan, hindi mo maaasahan, mauunang mang-iwan. At hindi ganyan ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, mayroong malasakit. Mayroong pagtingin sa kanyang mga tupa. Ito ang kailangan natin sa panahon natin ngayon na tayo ay nanganganib. Nanganganib ba tayo? Hello? Nanganganib ba? Wala tayong kaalam-alam, nanganganib tayo, hindi natin alam. Pero sinasakop na tayo. Hello? Alam nyo ba yon? Sa West Philippine Sea. Alam nyo ba yung usapin na yon? Di ba noon, ang sabi, meron daw magtatanggol sa atin. Narinig nyo ba yon? Ano sabi? Sasakay daw siya ng speedboat. Narinig nyo na ba yon? Di ba? Sasakay ng speedboat. Ipagtatanggol daw tayo. No? Pagtatanggol daw tayo sa mga mananakop ng West Philippine Sea. Mga tao naman, bilib na bilib. Wow, sige, ang tapang. Pagtatanggol tayo, o ngayon, nasaan? Hello? Pinagtanggol ba tayo? Hindi. Kasi nakuha na ang kanyang upa. Nabili, nakuha na. Talaga, no? Masusubok mo kung ang isang pastol ay mabuti kapag dumating ang panganib. Ngayon, namimiligro tayo, ang tataas ng bilihin, para tayong mga tupang nawawala. Paano na tayo? Sana tayo pupulutin. Ano nang gagawin? Anong ginagawa natin? Kanya-kanya na lang ligtas ng sarili. Kanya-kanya na lang diskarte, kanya-kanya na lang hanap ng paraan, kanya-kanya na lang pagtitipid, kanya-kanya na lang pagtitiis. Hindi ba nakakalungkot? Na tayo, mga tupa, na inakala nating meron tayong pastol, pero hindi mo maasahan. Kaya mag-ingat. Mag-ingat sa pagpili ng pastol, dahil hindi lahat ng pastol mabuti. Ang iba, upahan. Para malaman kung ang isang pastol ay mabuti, kailangang kaya niyang ibigay ang kanyang sarili. Sa panahon ng panganib, ngayon, meron ba tayong mabuting pastol? Hello? Meron. Si Jesus. Sabi nga niya sa Ebanghelyo, ako ang mabuting pastol. Kung ikaw ay nanganganib, kung pakiramdam mo ikaw ay nasa panganib, nawawala, tumingin kay Jesus. Lumapit kay Jesus. Siya ang ating mabuting pastol. Sa Kanya tumingin, sa Kanya kumapit, sa Kanya humingi ng tulong. Dahil si Jesus, kayang ibigay ang Kanyang sarili. Mga kapatid, ang isang mabuting pastol, may malasakit. Kayang ibigay ang kanyang sarili. Kayang alagaan kahit hindi niya mga tupa. Kahit kabilang sa ibang kawan. Dahil si Jesus, binubuklod ang mga tupa
para maging isang kanyang kawan. Amen? Amen.